Ayan, meron tayong nahinging electric pan na sira na, tapos gagawin natin siyang 12 volts. Ito yung finish project natin na natapos para sa ating 220 to 12 volts. Bali, ginamitan ko lang siya muna ng adapter, pero pwede siyang gamitan ng battery ng motor. Tapos, kung walang kuryente, pwede sa battery rin ng sasakyan para magamit natin kahit walang kuryente. Ayan. Bari meron din siyang lakasan saka yung hinaan. Ayan, start na natin yung paggawa. Ayan, una natin gagawin, babaklasin muna natin lahat ng mga parts niya. Ang kailangan natin mapalabas dito yung pinaka makina ng ating electric fan. Ito din pala yung nasa picture na to. Ito yung binili natin sa Lazada. Ito yung ipapalit natin na makina. Tapos ito yung nasa baba niya. Ito yung controller niya para lakasan sa kahinaan. Ayan, ito nabaklas na natin lahat ng mga parts niya na plastic. Ito yung nabili nating makina. Ayan, sinukat ko lang kung pantay. Pantay naman yung haba niya, kaya walang magiging diferensya dun sa kakabit nating makina. Kaya tuloy-tuloy lang, binaklas ko na rin yung makina ng electric fan. Kailangan matanggal natin yung pinaka-shaft niya, yung pinaka-gitna. Tapos dito naman, pinaklas natin yung mga wirings, baka magagamit nyo sa ibang paggagamitan nyo. Ayan, binaklas na rin natin yung pinaka-hehe nya. Ayan, dito naman binaklas ko na din yung pinakalikod ng electric pan natin para walang maging abala pagka sinusukat-sukat natin yung ating 12 volts na motor na ilalagay. Ayan yung bushing natin, tapos yung pinaka foam na pinaglalagyan ng langis ng ating makina, tinanggal ko na rin kasi hindi naman na din natin kakailanganin yun dito sa 12 volts na motor niya, kaya tinanggal na rin natin lahat ng foam niya na pinaglalagyan ng langis. Ayan, nung natanggal na natin lahat nung nilalagyan ng langis, sinukat ko na yung ating 12 volts motor. Bali, medyo malaki yung clearance niya, kaya ang gagawin natin, binawasan ko dito sa may medyo harap gamit yung cutter lang natin. Ayan, tapos after natin makater, kinikil natin para maging pantay o even yung sulok niya. Tapos tinanggal na din natin yung rewind. Tinanggal natin yung rewind ng motor na 220. Ayan, nung matagal na natin yung pinaka-rewind niya, susukatin ulit natin yung motor kung kasya na o kulang pa. Ayan, medyo mahaba pa din, kaya ang gagawin ko dito, babawasan ko yung likod ng ating pinaka-brace dahil malaki pa yung magiging allowance niya eh. Dahil malaki pang allowance siya, ang gagawin natin dito, lalagariin ko yung apat na brace niya sa likod. Ayan, lalagari ko na.
after na lagari, magkikikil na lang ulit tayo para hindi masyadong lumaki yung maging allowance niya. Ayan, kikikil natin, hindi ko na rin siya mapakita. Ayan, ngayon nakikil ko na, nagawa ko na yung pinaka-brace. Bali dito sa may motor niya, nilagyan ko lang siya ng papel o yung gasket para hindi umalog, walang alog, walang play yung ating motor, para nakagitna rin dito sa ating brace ng electric pan natin. Ayan, dahil medyo lumaki yung allowance ng pagkakikil natin, ang gagawin natin, lalagyan ko siya ng gasket o yung papel kung wala yung gasket, pwede folder o papel na medyo makapal. Ayan, ilagyan ko lang siya ng dalawa para mawalan ng alog. Tapos lalagyan ko din ng super glue o mighty band para tumigas yung papel natin, para pinaka-brace na rin natin dito. Ayan, pagkalagay natin ng mighty band, pwede ko na ilagay yung likod na to. Tapos tinanggal ko na rin yung mga nasa likod niya, yung pangpaikot, para maging maluwag dun sa 12 volts na motor kasi medyo mahaba eh. Kaya tinanggal ko na yung mga nasa likod niya. Ayan, kinakabit ko na yung pinakatornilyo ng mga motor para ma-fix na siya. Tapos kakabit na natin doon sa pinaka-electric pan natin. Ayan, after natin maikabit, ikakabit naman natin yung controller niya, yung kasama sa binili natin. Nilagyan ko siya ng plastic na item para pinaka-handle niya kasi ilalagay ko siya sa dating butas para hindi na rin ako magbutas. Ayan, nilagyan ko na rin siya ng wire. Nakalagay naman nga pala dito sa pinaka-controller niya kung para saan motor, tapos yung input ng ating controller. Tapos lalagyan ko din siya ng input na socket para mas madaling palitan. Tapos lalagyan din natin siya ng fuse para kung sakaling mag-short, masisira lang yung fuse. Umakyat. Ayan, nilagay na natin yung fuse. Tapos ito din, papakita ko din dito yung wiring diagram niya. Ayan, dito sa papel na to, nakalagay dito yung wiring diagram niya. Ayan, naikabit na natin yung power input niya, tapos yung ating fuse. Ngayon, ang ilalagay naman natin yung motor controller niya o yung speed controller. Ayan, naikabit na natin. Naka-note naman din dun kung para saan. Input, tapos kung saan gawin yung motor, kaya hindi kayo magkakamali. Pero maglagay din tayo ng diagram. Nilagyan ko na din ng butas nga pala para lagayan ng tornilyo niya, para pagka inikot ko yung controller, hindi sasabay ng ikot. Tapos pwede rin natin ilagay yung dating controller handle o yung kasama. Ito yung kasama sa binili natin, pwede naman yan. O yung dati. Pero mas maganda yung dati, lalagyan ko na lang ng glue. Ayan, after nating maikabit yung mga wiring, pwede na natin ibalik yung mga accessories niya. Tapos connect na natin yung motor. Ayan, kinabit ko na yung fan motor natin sa pinaka controller natin. Ayan, after natin maikabit yung
wire niya sa motor, ikilid lang natin yung wire para walang tamaan pagka pinasok natin sa pinaka-case niya, para hindi tumama dun sa wirings natin. Ayan, after natin maikabit, lagyan na natin siya ng tornilyo dito sa likod ng ating electric fan para hindi na rin gumalaw-galaw yung pinakatakip niya, para hindi magulo yung wirings natin sa loob. Tapos ayun na, ikabit na natin dito sa pinaka pinaka stand para matesting na rin natin. Ayan, after natin maikabit, ginamitan ko muna siya ng adapter. Ayan, adapter. Tapos, ito yung gagamitin natin pagka sa motor o sa sasakyan natin ikakabit. Bali, gagawin ko pa siya ng pangsaksak. Tapos, ito, sinubukan ko siya sa battery. Ayan. Ayan, battery siya nakalagay dito sa may solar power natin. Ayan, 12.6 yung karga. Battery yan. Ayan. Nakasaksak siya dyan. Ayan, umaandar siya. Okay, yun lang. Maraming salamat. Sana nakatulong sa inyo yung video natin ngayon.